Hello, good morning, Garden Daily. Yung gagawin po natin ngayon is magpupunla tayo. Pupunla tayo ng lettuce. Yan. So ito, binubutasan natin yung ating mga kokopit. Ito yung medium na ginagamit natin sa ating hydroponics. Yan. So, yung gagawin natin na yun, ngayon is transplanting naman, no? Yung unang video na pinakita natin is direct seeding yon. So ito is transplanting yung resulta nito kasi dito natin pinunla sa mga or sa seedling tray yung ating mga binhi. Kaya after mga ilang araw ita-transplant natin ito sa styro cup. Ayan. So ganun lang yung butas na gagawin natin is maski double size lang ng kung gaano kalaki yung ating mga binhi, no? So after na lagyan natin ng mga butas ay ayan, nilalagay na natin ngayon yung mga binhi. Ayan siya. So kailangan ng tiyaga dito. Tiyaga ka talaga dahil mabagal na proseso ito. Hindi naman kasi tayo high-tech. Ayan. Kailangan tong transplanting itong paraan na ito, lalong lalo na kapag iilan lang yung channel natin at kailangan na masundan kaagad kapag na naka-harvest. Kaya after ng harvest, linis ng channel, and then lalagyan agad natin ng mga pananim kasi para tuloy-tuloy yung ating pagtatanim at nang yung ating mga customer ay hindi pa mawalan, no? So yan. Pwedeng mag direct seeding, pwede din ng ganito transplanting. So yun lang, advantage nito is that pag may bakante, makaka-transplant na tayo ng medyo malaki-laki na ng mga tanim. So ilang araw na lang yung waiting, no, para mag-mature yung ating lettuce, and then harvest time. Yan siya. Madalas nag-germinate siya for 2 days. Yan siya. Yung merong ibang mga klaseng binhi na matagal siyang mag-germinate, minsan umaabot ng 7 days. Pero itong binhi na gamit natin ay mabilis mag-germinate. Ayan. Tsaka malaki yung porsyento ng germination. Kaya magandang klase siya. No? Ito yan yung ginamit natin. So after na may lagay natin yung mga binhi, isprehan natin ito ng tubig. Ayan. Tubig lang ito, walang something na solution, no? Basta ang gagamitin lang natin na tubig ay yung bang kung galing man ito sa nawasa, pinasingaw natin ng overnight. Yan. Maganda kung aabot siya ng 48 hours, pero overnight pwede na. Wag lang yung from faucet is gagamitin agad natin. Iwasan natin yun kasi yun ay active pa, no? Yung mga chlorine, kasi alam naman natin chlorinated yung ating tubig sa gripo. Kaya iwasan natin yon. Makaka-apekto kasi yun sa ating mga pananim. Pagka nag-germinate na siya,
pwede na nating ilabas at ipakita na kay haring araw, no? Pero kailangan is meron tayong UV plastic para hindi siya direct na maarawan. Baka kasi malanta, no? So, pero pagka hindi naman kayo naka UV plastic, wala kayong protection, 2 hours, no? Sa umaga, maarawan siya. And then for 2 days. And then after that, pwede na nating ilabas, no? Para lang talaga na para bang tumibay siya, may immune siya bago natin ipa-direct sunlight. Pero okay lang, ang ginagawa ko sa akin naman is pag nag-germinate siya, yun talagang hindi pa fully nakalabas lahat, dinadirect ko na sa sunlight na pero mayroong UV plastic nga. Yun. So walang problema at na notice ko na hindi naman siya naapektuhan. Okay, yan. 2 tray kasi yung ginamit ko. So, nalagyan ko na isa ng mga binhi kanina. So, yan. Isprayan ko na ito. Yan siya. So, yung proseso na ito, okay, nailabas na natin, no? 3 days. If ever na wala kayong protection sa araw, yung formula na gagamitin natin is that yung iba nag half strength siya, ako is full strength niya. Yun ang ginagamit ko. Bottom feeding. Yan. Hindi ko ini-spray yung nutrients sa pananim. Bottom feeding siya. Gagawa din tayo ng video kung paano siya gawin, no? Para meron talaga tayong makikita na example. Okay? So, see you next time. Kung gusto niyo po na ma-update sa mga tip na ilalabas natin from time to time, subscribe po tayo. And then, i-tap po natin yung notification bell. And God bless sa lahat.